Hindi malayo na mawala ng suporta si Bibi Sara Duterte pagdating ng 2028. Alam naman natin mga kaibigan na napakaraming mga ilalabas na maanghang na salita, mga expose daw itong si ex-President Rodrigo Duterte. So mga kaibigan, kasama na dyan sa kanyang sinira ay ang the House of Representative or ang Kamara, kung saan mga kaibigan, as early as 1907 ay nandyan na ang Congress. Ibig sabihin, ito ay isang prestigious institution of the government na nagpapanday, nagpo-forge ng mga laws ng Pilipinas. Isang napaka-prestigious na ahensya ng government na 1907 andyan na. At saksi itong kongreso, mga kaibigan, sa history ng Pilipinas. Ang mga congressman na nandyan, sila yung katulong ng bawat presidente sa pagpapanday ng mga batas na aayon doon sa goal at sa vision ng every administration na uupo. Pagkatapos eto, sinira ni ex-president Rodrigo Duterte. So mga kaibigan, sa tingin ko sa aking pag-aanalisa, ito ay magkakaroon ng isang malaking negative impact sa candidacy ng kanyang anak na si Inday Sara Duterte. Kasi ang connotation nito mga kaibigan parang, kapag hindi na pagbigyan, igagano ng Congress. Kapag hindi na pagbigyan, magsasalita ng mga negative at sinira pa ang isang government agency na napakatagal nang nandyan. 1907, kaya mga kaibigan, delikado ang lagay ni Bibi Sara sa 2028. Gaya ng sinabi ko mga kaibigan, nakakalungkot isipin na ang isang ahensya na napakatagal na since 1907, nandyan na yan, kasama sa lahat ng administrasyon para ipundar ang mga batas para sa pagtulong sa ikauunlad ng bansa. Pero ito sinira ng ex-president Duterte dahil lang sa hindi na ibigay ang confidential funds ng kanyang anak. Na kung titingnan natin mga kaibigan, maging siya ay naging membro din ng House of the Representative noong June 30, 1998 up to June 30, 2001. No? So kung titingnan natin mga kaibigan, siya ang chairman of PDP Laban, February 7, 2016, at chairman din siya ng Liberal Party in Davao City. So, eto siguro ang dahilan kung bakit talagang tinitira niya si PBBM kasi siya ay isang dilawan, no? And then si Paulo Duterte naman, ang kanyang anak, ay naging kongresista din ng Davao City's 1st District, no? And then June 22, 2019, up to now mga kaibigan, kongresista pa rin siya, no? So, kung titingnan natin yung mga expose ni ex-President Duterte, so ibig sabihin, kasama pala sila dyan sa super corrupt at lumalamon ng pera. Huh? So, kaya mga kaibigan, sinayang ni ex-President Duterte ang reputation ng kanyang anak. Ewan ko lang kung ano mangyari sa 2028 kasi sa totoo lang mga kaibigan, sinira niya ang House of the Representative. At sa ginawa niya, makakaasa pa kaya ng suporta sa mga kongresista na to? At makakaasa pa kaya ng suporta ang kanyang anak sa mga senador na alam naman natin, isa rin na kine-question. May confidential fund daw ang Senate at wala daw liquidation. So sayang, no? Sinira ni PRRD ang lahat. Thank you for watching.